Magandang araw mga kaubas. Gagawa tayo ngayon ng vlog tungkol sa mga synthetic fertilizers, particularly urea. Yan ang i-discuss natin ngayon. Pero bago ang lahat, shout out muna kay Mr. Hill Cruz at Miss Judy Agricola. Sila ay nagre-request ng vlog patungkol sa paggamit ng mga synthetic fertilizers. Sana mapanood ni na Mr. Cruz at Miss Agricola itong vlog na ito. Shout out din sa inyong lahat mga kaubas. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dito sa discussion natin ngayon ay kung paano gamitin ang urea sa ating mga ubas. Sasagutin natin ngayon ang 4 na W gaya ng what, why, when, and where. Pati na yung how. Sasagutin natin yung mga katanungan na yan, guys. Itong nasa harapan natin ay granules ng urea or tinatawag nilang nitrogen. Ano nga ba ang urea? Ang urea ay nagtataglay ng basic element ng na nitrogen. Sagutin natin ang what. Ano ba ang NPK? N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, and K stands for potassium. So makikita nyo guys, nasa baba under ng N 46, tapos under ng P 0, under ng K 0. Yung urea ay synthetic fertilizer na nagtataglay ng basic element na nitrogen. 00 yung dalawang element. Itong numbers na ito, percentages yan guys. So parang itong N 46% tinataglay niyang nitrogen. Sa pagsukat natin guys, parang ganyan, almost kalahati kasi hatiin natin ito. Yan, siguro dito sa mas maliit, yan ang 46%. Doon sa kabila mas marami, that's the 54%. Pero hindi ibig sabihin na walang halo ang urea. Remember guys, ang nitrogen ay gas element yan. So, hindi pwedeng walang ihalo dyan para mabuo na maging fertilizer. Kasi gas nga siya. So, itong composition niyan, itong naging solid na siya, may kasama na siyang mga other materials. So, yung other materials, yun ang 54%. So, ang urea lang dyan ay 46%. Ang tawag sa mga other materials na yan ay carriers or binders. Kung sa pagkain sana, mga food extenders yun. Parang ganun ang interpretation nun. Sagutin naman natin, why NPK, not PKN, not KNP. Ang arrangement nito ay NPK. Hindi pwedeng balibaligtarin yan kasi alam naman natin, itong pagkaka-arrange niyan ay depende sa paggamit ng ating mga halaman sa mga synthetic fertilizers. Pag maliliit pa ang ating mga halaman, usually talagang nitrogen lang ang kailangan nila. Pag lumalaki na sila, kailangan na ng phosphorus. Pag malaki na sila at nagbo-blooming na sila, nagbubunga na sila, kailangan ang potassium. So, yun ang explanation kung bakit NPK ang arrangement yan, stage of development. Usually, itong urea, ginagamit yan pag maliliit pa ang ating ubas. Usually, mga first month, yan ang paggagamitan ng urea. Pero may mga instances din na kahit malaki ng ating ubas, ay kailangan pa rin lagyan ng urea. Sagutin naman natin yung isang W, yung where. Saan ba natin ilalagay itong urea? Depende kung anong application natin. Pwede siyang side dress, pwede rin siyang drenching. Yung side dress ilalagay natin sa puno ng halaman, 2 to 3 inches away from the plant. Ganun ang layo para hindi siya magkaroon ng fertilizer burn or masunog ang maliliit pa nating ubas. Pag drenching method naman, may ratio and proportion na gagamitin natin sa paglagay sa tubig, paghalo sa tubig. Usually yan, ang advice ng mga agriculturists, yung isang lata ng sardinas, that is equivalent to 16 liters na tubig. So, yung balde ng pinta or pent
na 16 liters, doon natin kakargahan ng tubig at ihahalo yung isang lata ng sardinas. Doon natin i-dilute at yung na-dilute na tubig na yun ang gamitin natin pandilig sa puno ng ating ubas. Yun na ang ratio ng paggamit. Pag drenching method ang gagamitin. Kung halimbawa kukunti lang ang inyong ubas, pwede kayong maghalo ng 8 liters, kalahati ng sardinas. Yun guys. Basta yun ang ratio and proportion na pwede natin gamitin para hindi magkaroon ng pagka-overdose ang ating maliliit pang ubas. So, nasagot na natin yung mga W's. Ngayon sasagutin naman natin yung how, yung frequency, gaano ba kadalas na gamitin natin ang urea. Ang sinasabi nila guys, pag drenching method o yung inihalo sa tubig, 7 days lang yon. Pwede nang ulitin yung pag-fertilize na naman sa ating mga halaman. So, general usage itong sinasabi ko. Or yung pangkaramihan yan. So, 7 days, pwede nang ulitin. Lalo na sa mga vegetables. Pero dito sa ubas natin, every 2 weeks ang paggamit ko, pag-drenching method. Pero pag side dress naman o yung mga ilalagay lang natin itong mga granules doon sa puno ng halaman, pwede sa 10 days. Yan ang rekomendado ng mga agriculturists. Every 10 days kung side dress ang paglalagay natin na method of application. Isa pa, pag side dressing ang ginamit nating method guys, bago natin ilagay yung ating fertilizer, dapat kinultivate muna natin yung puno ng ating ubas. After that, pag nailagay na natin sa palibot ng puno, tatabunan naman natin ng lupa kasi itong urea yung sinasabi ko nga gas ito, so there's the tendency na mag-evaporate ito, so kailangan tabunan ng lupa, and after that kailangan diligan. Ganun ang paggamit ng urea pag side dress. Ang isa pang advice ng mga experts guys, pag gumagamit tayo ng mga synthetic fertilizers, dapat daw gumamit din tayo ng mga organic once in a while sa ating mga lupa para sa ganon hindi magiging acidic ang ating lupa at hindi titigas. Pwede tayong mag-apply ng mga compost, mga cow manure, mga vermicast, kung ano man ang available na organic material sa ating bukid or sa ating bakuran. Kahit yung mga kitchen waste na tinatawag nila, yung mga balat ng papaya, balat ng carrots, balat ng potatoes, mga balat ng onion or garlic, pwedeng ilagay yan sa puno ng ating ubas para sa ganon hindi magiging acidic ang ating lupa at lalong bibilis ang pagbulas ng ating mga tanim na ubas. At ang isa pang kwan dyan, para daw yung paggamit ng organic, para daw ma-replenish ang mga microorganisms. Usually kung minsan may mga microorganisms na sensitive sa mga chemicals, so kung nilagyan natin ng organic, ma-replenish yung mga yon. So magiging loose ang ating soil, hindi siya titigas kasi may mga microorganisms siya. So guys, punta muna tayo sa farm. I-demo ko ngayon guys itong pag-a-apply ng abono dito sa maliliit kong ubas through side dress method, o yung pagsa-side dress ng urea granules dito sa puno ng ating maliliit na ubas. Mayroon akong dalawang maliit na ubas dito. Naitanim ito nung nakaraang linggo. So hinintay ko muna sila na ma-establish ang kanilang roots bago ko sila lagyan ng urea. Itong unang ubas ko na yan ang Green Brazilian Hybrid, binili ko online. Itong isa naman, Roquefort variety. Previous ko lang yan nung bumili ako ng Shine Muscat. Through side dress method, ito yung urea na gagamitin natin guys. Maliit lang ang kailangan, mga 1 tablespoon. Ibubudbud ko ito dito sa palibot niya, 2 to 3 inches away from the base of the plant,
para hindi magkaroon ng fertilizer burn. Dapat hindi malapit sa puno, hindi masyadong didikit sa puno yung ating pag-a-apply. Ganyan, parang wala pa sa 1 tablespoon ito, mga 1/2 lang ito, 1/2 tablespoon ang gagamitin natin kasi mahirap na baka ma-overdose ang ating maliliit pang ubas. It's the first time na mabibigyan natin ito ng nitrogen or urea, kaya ayan, tama na yan guys. Pero siguraduhin lang natin na talagang kinultivate natin itong base ng ating plant bago tayo maglagay ng urea para sa kanyang nitrogen requirement. So ito, pagkatapos natin may apply itong fertilizer, tatakpan na natin or tabunan na natin para hindi siya sumingaw kasi ang nitrogen ay gas. So there's that tendency na talagang mag-evaporate yan pag hindi natin tabunan ng lupa. Yan o, tinatabunan natin para mabilis ang kanyang efficacy or effect. Didiligan na natin guys, diligan din natin kaagad. Yan, para matunaw na siya sa ilalim ng lupa. Magagamit kaagad ng ating ubas ang nutrient ng fertilizer na urea. Ayan, diligan na natin. Inubos ko na lang itong tubig dito sa balde. Ayan, so okay na yan guys. It's their first time na makatingin ng synthetic fertilizer. So hopefully mabilis na ang kanilang pagbulas pag mag-epekto na yung nitrogen sa kanilang ugat. Ang effect ng nitrogen kasi sa ating mga halaman guys, mapapabilis niya ang paglaki nito, maiwasan ang pagkabansot. Although hindi ako gagamit ngayon ng drenching method dito sa ating mga ubas, ay papaliwanag ko na rin guys kung paano ito gagawin, yung method of application ng fertilizer na drenching method or yung pagmimix ng fertilizer dito sa tubig bago natin ibuhos sa puno ng ating mga halaman. Makikita nyo guys, itong balde na hawak ko, yan ay balde ng pinta or paint fail, yung 16 liters na bucket or balde. Pupunuin natin ito ng tubig, tapos ang mixture niyan, isang lata ng sardinas. Pupunuin natin ito ng urea, tapos yun ang imimix natin dito sa 16 liters na tubig. Yan ang mixture niyan. Ngayon kung halimbawa kunti lang ang inyong ubas o ilang puno lang yan, gamitan natin ng ratio and proportion. So halimbawa kailangan nyo lang kalahati ng balde, so estimatein nyo na lang guys 8 liters na tubig or yung kalahati ng balde, kalahati din itong lata ng sardinas ang ilalagay natin. Ngayon kung mas maliit pa, halimbawa 4 liters lang ang titimplahin nyo na tubig or yung 1/4 ng balde, so 1/4 din ang gagamitin natin dito sa urea. Yun lang guys, gamitan lang ng ratio and proportion kung maliit lang ang requirement natin. I hope naintindihan nyo guys itong aking in-explain. If you need clarification on some aspects of the presentation, magtanong lang kayo guys at handa akong sumagot sa inyong mga katanungan. Hanggang dito na lang muna itong vlog natin guys. Sana naintindihan nyo ang mga paliwanag ko sa paggamit ng urea using the two applications, drenching method at saka side dressing method. Sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na lang guys para continuous ang learnings na aking mai-share sa inyo, sa ating mga subscribers. Thank you for watching. Magandang umaga sa ating lahat guys. See you on the next vlog.